Cancer. This is a Cancer Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of July. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Cancerians? Kamusta? Happy birthday sa ating mga Cancerians. This is a Cancer Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of July. Collective energy para sa ating mga Cancerians. Collective energy para sa ating mga Cancerians. Paalala, ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay Kaya Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yun. Mag-ingat sa scammers. Okay? At para sa personal reading, message me first. Okay? Message po muna. Cancer. Justice card. You're trying to find the balance, doing what you feel that is right. You might be dealing with pangako sa pag-ibig, kontrata sa trabaho, kontrata sa negosyo. Okay. You're facing like a big transformation. Some of you are planning like yung plano sa relasyon. Aayusin ba to the next level? Or may mga bagay talagang hindi na kayang ayusin? Nagdala ng sadness because you feel like ang hirap ayusin, ang hirap magkasundo, you feel so defeated at parang sinayang mo ang mga panahon na ininvest mo sa isang relasyon na inakala mong long term para sa iyo. Okay? Hindi ka nag-move forward agad, nagstay ka, umasa ka na by staying in the same situation ay miraculously magkakaroon ng mas magandang energy, mas magkakaroon ng harmony para sa inyong dalawa. Meron ka ring minamanifest tungkol sa kaperahan kabuhayan, but it feels like pinupush ka ng universe to explore new options pagdating sa kaperahan. Sa pag-ibig, napaka-toxic ng connection na to. For some of you, nag-i-stay para sa bata, nag-i-stay para sa pinagsamahan, nag-i-stay because pinanghinayangan yung ininvest mo na time with this person. Naging mabigat para sa'yo, dear Ate Charo. Naging mabigat para sa'yo ang relasyon na to. But sabihin natin, nagdala naman ng maraming lesson. Marami kang take-away na lesson, maturity. Maraming itinuro sa'yo ang relasyon na to. But Cancerian, parang it feels like for the longest time na nagbabasa tayo, puro na lang lesson. Hindi mo ba nare-realize na deserve mo rin naman ng healthy relationship at hindi naman puro lesson lang? Okay? There's a feminine in this connection na sabi niya, kahit very unstable ang relasyon na to, nandito siya para sa commitment, ipaglaban ang pag-ibig. There's a masculine here na hindi alam kung ano ang kanyang wish fulfillment. Saan ba siya papunta, anong pangarap niya, sinong gusto niyang kasama, and what he's ready for pagdating sa relasyon. And because of that, the feminine in this connection feels so unloved. Na parang may mapapala ba siya? Okay, this is not being selfish. But this is like the feminine in this connection is trying to figure out kung nagsasayang lang ba siya ng panahon at parang hindi ba talaga magi-step up sa maturity ang kanyang masculine. Okay? The reason for the reading is nagkaroon ng ending ang relasyon na to. Sabi ng masculine, hindi favorable sa kanya yan. So, parang nagkaroon ng hiwalay, but this feels like temporary. Or kahit nag-usap kayo na hindi nyo kayang ayusin to, but may nagtatali sa inyong dalawang responsibilities. Because the emperor is the daddy, baby daddy, or the husband energy. Maaaring may kasal or batang involved. O maaaring may properties na nagtatali sa inyong dalawa. But kahit ganun yung nangyari, or it could be may mga pangarap kayo na kinakapitan nyo na sayang naman kung bibitiwan ngayon pa. But it feels like walang nangyari sa mga pangako-pangarap. Kumbaga kung may hinihintay ka na good news, pagbabago or harvest time, mukhang naunsyami. So right now, Cancerian, especially sa feminine, sa connection na to, gusto mo nang mag-decide kung ito na ba talaga yung final chance na ibibigay mo sa masculine.
It's either mabago ang sitwasyon for the better o ikaw ang magbago ng pananaw na talagang ganito na lang to. It's either tanggapin mo at hindi ka maging masaya because walang pagbabago, or ikaw ang magbago at piliin mo na kung ano ang magpapasaya sa'yo. Or piliin mo na yung sarili mo, though it might feel hurtful and difficult sa umpisa, pero alam mong may mas magandang outcome because you're choosing yourself finally. Meron kang prayers and manifestations na sana yung mga goals mo pagdating sa kaperahan ay dumating na. Meron ka ring hinihintay na assurance from the masculine para maramdaman mo, for you to feel secured about the love ng masculine na to. Nakikita mo naman na may effort si masculine. Enough effort for you to hold on sa relationship, but not enough effort for you to feel secured na mahal ka talaga niya at pinipili ka talaga niya na long-term partner. Nandito ka na lang lagi, feminine, para kang investigador, para kang si Sherlock Holmes. Lagi ka na lang nakikiramdam, nagmamatsyag kung honest ba siya, may kinakausap ba siyang iba, tumutupad na ba sa pangako. At hindi ito madali, this energy is very draining. Nag-i-stay ka sa relationship because umaasa ka, someday, somehow, may mabago pa. Because mahal mo pa siya. Naiintindihan ko naman na nag-i-stay ka because you're trying to exhaust all the options, all the chances na kaya mong ibigay sa relasyon na to. Para pag ikaw bumitaw, alam mong sinugal mo na lahat. Meron kang people-pleasing tendencies that you have to heal. Your person, this is not even, this is below breadcrumbing, na parang even the bare minimum hindi niya kayang ibigay. Na parang lahat na lang ikaw yung nagpupuno ng pagkukulang sa relasyon na to. And you feel sad. I feel may malaking this miscommunication here. Because sabi ng person mo, sinubukan naman niya, sabi ni masculine, sinubukan naman niyang ibigay daw yung effort, pero parang hindi mo na-appreciate. I feel this is more about yung pagkakaiba sa love language. It feels like sabihin natin, baka si feminine gusto niya ng honesty and quality time na hindi kayang ibigay ni masculine. Pero kay masculine, para sa kanya, it could be yung love language niya ay gift-giving. Na parang kapag nagbibigay siya ng entrega, ng regalo, he feels like he's already loving the feminine 100%. Pero iba yung hinihintay na love ni feminine from the masculine. Okay? So parang ito, yung pagdating sa divorce court na parang ginawa ko yung lahat. Pero kung ano yung binigay mo for your person, hindi naman yun yung hinihingi niya. Okay? Ito yung analogy nung the rabbit and the lion. Binibigyan mo ng finest steak ang rabbit na hindi niya na-appreciate. Sabi niya, carrot yung gusto ko. Ganun. So, Cancerian, meron ka mga doubts, overthinking, pero sabi mo napapagod ka na. Gusto mo lang naman ng clarity para makapag-decide ka na. In the next 3 months until the end of October, it feels like maaari kang may mabalitaan, may ma-realize, may ma-reveal sa'yo na hindi magandang balita, or meron kang ma-figure out about this relationship na maaari na namang magdala ng broken heart sa'yo. Pero kahit ano yung hindi magandang balita or realization na maaari mong matanggap, nandito ka pa rin naman to stay kahit hindi ka minamahal ng tama at hindi ibinibigay ang mga pangako. Lagi kang kumakapit sa pangako, lagi kang kumakapit sa potential feminine. Pero ilang beses nang pinrove sa'yo ni masculine na to na this is all about potential at pangako at kulang sa gawa. So, problema ba yung taong hindi marunong tumupad sa pangako? O problema yung pagkapit mo sa potential ng relasyon na to wherein ipinakita naman niya sa'yo na hindi siya reliable? Your life, your choice. Make better choices, Cancerian. And that would be the Cancerian Sun, Moon, Rising, and Venus. Collective reading for the month of July. See you again in a few days for your bonus reading. And PM me for your personal reading, okay? Message me first. And
magre-reply ako kapag free na ako. Pag hindi ako nagre-reply, nasa reading tayo. Bye-bye.